Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang masaya at pinitang pagbati mula po dito sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Muli nag-aanyaya sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Dito po sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Bureau of Broadcast Services po. And of course, kami po ay inyong nasusubaybayan sa pamamagitan po ng ating Facebook Broadcast Live, sa ating pong live audio streaming at sa ating YouTube channel. Alright, para po sa ating Facebook Broadcast Live, sa inyong pong Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa ating live audio streaming, download nyo lamang po ang ating PBS e-box receiver sa inyong App Store or sa inyong Google App Play or Store. Ano po, at pag lumabas na po yan, lalabas po, makikita po ninyo yung mga tile icon ng mga iba't ibang himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, at itap nyo lamang po sa tile icon ng Radyo Pilipinas World Service at maririnig at mapapakinggan nyo na po ang mga programa dito sa inyong himpilan. And of course, sa ating YouTube channel, sa inyong YouTube browser, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. Kasama pa rin po natin na maglilingkod sa inyo ngayong araw na ito sa Master Control, si Susan Aizon, sa ating Wirecast, of course, si Hero, sa ating live audio streaming, si Leo, and of course, ang ating producer, si Miss Steph Vicente, ang kanyang walang kamatayang kapartner. Ano po, at laging magkasama, talaga naman umulan at umaraw, tamaan man ng mataas na heat index, lagi silang magkasama. Alright, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating programa. Alright, marami tayong pag-uusapan ngayong araw na ito. Una-unahin na po natin itong magandang balita na ito, lalo na dito sa mga umaasa sa ating mga kababayan ng financial assistance mula po sa Department of Social Welfare and Development, dahil marami pong nangambanon na baka hindi nila matanggap ang mga financial assistance mula sa DSWD dahil sa COMELEC regulation na nagbaban sa anumang ayuda o financial assistance sa panahon ng eleksyon. Kasi po nagdesisyon ng Commission on Elections na i-exempt na itong financial assistance sa pinagkakaloob ng DSWD. Para makakuha po tayo ng karagdagan detalye tungkol dito, kasama na po natin ang ating spokesperson ng Department of Social Welfare and Development, walang iba kundi si Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang araw po, Asek Dumlao. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo. Magandang umaga, Sir Ray. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong program. Alright, exempted po ng Commission on Elections ang financial assistance na pinagkakaloob ng DSWD sa ating mga kababayan. Ano po bang extent nitong financial assistance na ito, Asek Irene? Well, Sir Ray, kung matatandaan, ang Department of Social Welfare and Development ay nag-request sa COMELEC for an exemption on the public fund spending. Nang sa gayon ay matiyak yung unhampered and uninterrupted delivery of essential social welfare services. Doon po sa inilabas na memorandum ng COMELEC, nakalagay po doon, among other statements, na hindi po magkakaroon ng distribution ng ayuda, kagaya ng AKAP, AICS, mula po May 2, that's Friday, hanggang May 12, that's Monday, except medical and burial assistances which are normally given to qualified individuals. So, ibig pong sabihin nito, yung pong isinasagawa na on-site distribution of medical and burial assistance ay magpapatuloy po. When we say on-site, Sir Ray, ito po yung isinasagawa dito po sa loob ng tanggapan ng DSWD. Okay. Kasi kung kayo po ay nakapamasyal na sa mga tanggapan ng DSWD, makikita nyo po meron kaming crisis intervention unit. Dito po, tinatanggap natin yung mga request for medical, burial, and other
assistance under the assistance to individuals in crisis situations. So, So, ibig- dun sa nabanggit na period, Sir Ray, magpapatuloy po tayo na mag-provide ng tulong. In this period, correct me if I'm wrong, ASEC, May 2 hanggang May 12? Tama po. Kasama po dyan sa period na yan, yung nabanggit ko na magpapatuloy po yung distribution of the normal, regular assistance being extended by the department, kagaya nga po ng medical and burial assistance. Pero sa loob lamang po ito ng tanggapan ng DSWD ibibigay. Tama po, ito po yung mga on-site processing na itinatawag po natin sa lahat ng mga tanggapan lamang po ng DSWD isinasagawa. Dito po tinatanggap yung mga yung pong mga documentary requirements. Dito rin po ina-assess ng ating mga social workers yung pong client, and dito rin po inire-release yung guarantee letter or outright cash. So wala dapat na magkaroon ng transaksyon o ng pag-process ng papel at pagbibigay ng financial assistance outside the on-site centers. Tama po, wala pong processing of essential social welfare services sa labas po ng tanggapan ng DSWD. Wala po tayo yung mga massive payout activities na isasagawa. Pinagbabawal na po iyan sa period na 10 days before the election. Inuulit po natin, Sir Ray, yun lamang pong ipoprocess natin are the normal social welfare services we are extending, such as medical and burial assistance dito po sa tanggapan ng DSWD. Alright. And ito pong assistance to individuals in crisis situation o AICS at yung pong AKAP, ito po ba exempted din o hindi pinayagan ng COMELEC? Well, ito pong assistance to individuals in crisis situation, ayuda para sa Kapusang Kita program, and other social welfare programs and services ay nakakuha po ng exemption Okay. mula sa COMELEC. Nagsimula po ito noong pong Marso-Abril hanggang sa kasalukuyan. But gaya nga po ng nabanggit ko, sa inilabas na memorandum ng COMELEC, nakalagay po doon na wala na pong distribution ng ayuda mula May 2 hanggang May 12 except medical and burial assistances which are normally given to qualified individuals. Pero how can we assure, siguro last question ko na lang po, Sec Irene, how can we assure na hindi magagamit ito ng mga politiko sa pangangampanya, although pinayagan na ito ng COMELEC, pero alam mo naman, Sec Irene, very, very resourceful ang ilan nating mga politiko at mga kababayan natin pagdating sa ganitong period of election. Well, Sir Ray, of course, ang ating pong tanggapan, ang ating pong ahensya ay very firm naman po sa pagtitiyak na yung pong necessary safeguards na ating pong in-institute ay nai-implement. Again, ito ay upang maprotektahan itong mga programa at serbisyo natin from any form of political partisanship. In fact, tayo nagko-comply doon sa iniset ni COMELEC na condition na kung saan sinasabi doon sa memorandum na ipinagbabawal na merong mga elective officials o mga candidates or mga political aspirants doon sa mga isinasagawa natin na distribution ng cash assistance. And yan naman po ay talagang tiniyak ng ating pong mga field offices ng ating tanggapan na wala pong mga partners na pupunta doon sa mga off-site activities natin. And gayon din po, we have invited local COMELEC officials or personnel to witness yung pong mga isinasagawa natin na mga payout activities. Gayon din po, patuloy din yung monitoring ng ating mga kawani sa mga field offices natin para matiyak na ito ay faithfully complied with, Sir Ray. Ayan. Thank you for that assurance, Sec Irene Dumlao, at maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo dito sa ating programa Global na Tayo. Salamat po, Asek, at more power po sa inyo at sa DSWD. Maraming salamat din po sa pagkakataon, Sir Ray. Magandang umaga po sa inyo. Ang ating pong tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development, Assistant Secretary Irene Dumlao. Magbabalik po ang inyong programa makalipas lamang ang ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo,
Yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang o ginagawa mali ng at fake news, tinatapon niya yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Hinuhulma ang kasanayan ng manggagawang Pilipino sa ilalim ng administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Katuwang ang TESDA ay patuloy ang pagtatag ng pangarap sa tulong ng SBMA Center for Excellence. During the job fair, kinukulang na ang nag-a-apply. Kaya together with TESDA, naglagay kami ng kanilang facility at papalakihin pa namin para mas marami kaming natuturuan at titrain ng mga trabahador at makuha sila dito. Yung aming education enhancement skill for the workers, kailangan maging competitive din tayo. We can do it and we are training them to do it. Kasama ng manggagawang Pilipino ang Administrasyong Marcos sa pagtupad ng kanilang mga pangarap. Sa pamahalang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na sa nagbabagong Pilipinas. Patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. National and local positions. Sa darating na May 12, 2025 midterm elections, ang bawat botanteng Pilipino ay pipili ng mga bagong leaders para sa national and local positions kabilang ang 12 senators, members of the House of Representatives, at party list representatives at local government officials gaya ng governor, mayor, board members at councilors. Kasabay nito ay idiraos rin ang kauna-unahang Bangsamoro Parliament elections kung saan 25 members of the parliament at 40 party representatives ang ihahalal ng ating mga kapatid sa BARMM. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito pa rin sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service, ang online digital platform ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako pa rin po inyong lingkod, Ray Sampang. Kamusta po sa ating mga kababayan na nanonood ngayon at nakikinig sa ating Facebook broadcast live, hindi lamang dito sa loob ng bansa kundi sa labas ng ating inang bayan. Ayan, alright, sige. Pero, ito, meron tayong panibagong survey na tatalakayin ngayong araw na ito. Survey na ito ay galing pa rin po sa tugon ng masa survey at sinagawa ito ng Okta. Ano po? Dahil ayon po sa kanilang survey, napanatili ang trust and approval rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Abril ayon sa pinakahuling tugon ng masa survey ng Okta Research. Batay po kasi sa survey, 60% ng mga Pilipino nagtitiwala kay Pangulong Marcos, habang 57% naman ang kontento sa kanyang performance. Ibig sabihin, pag 60%, it means that 6 out of 10 ng mga Pilipino nagtitiwala kay Pangulo at sa kanyang administrasyon, at sa kanyang performance. Nakakuha naman si Pangulong Marcos ang mataas na trust rating sa Ilocos Region, pumalo sa 92%, Cordillera Administrative Region 87% at Cagayan Valley 83%. Samantala, nakakakuha naman si Pangulong Marcos Jr. ng mababang low trust and performance rating sa Mindanao. Nakakuha naman ng 58% trust rating at 56% performance rating si Vice President Sara Duterte. Napanatili naman ni Senator Francis Chis Escudero at House Speaker Martin Romualdez ang mataas na level na trust rating sa 55 at 54% at performance rating na 53 at 55%. Isinagawa ang survey mula Abril 2 hanggang 5 na tinugunan naman ng may 1,200 adult respondents at may positive 3% margin of error. At para maipaliwanag po sa atin ang detalye ng mga numerong nabanggit natin, kapiling na po natin ngayon ang ating makakasama mula sa Okta Research Group. Walang iba kundi si Professor Ranjit Rai. Kasama pala natin si Professor Ranjit Rai. Okay, matagal ko na rin din nakakausap si Professor Ranjit. Professor Ranjit, magandang araw po sa inyo. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo.
Yes, magandang umaga, Ray, at sa lahat na nakikinig at nanonood po sa atin. Alright, that's been a long while bago tayo nagkarinigan muli. Ano po, Professor Ranjit. So, may bagong... Panahon pa ng COVID, no? mukhang may bagong labas na naman ng tugon lang masa survey sa panguna po ng Okta. So, itong survey, itong datos na lumabas, 6 out of 10, kung tama po yung aking analysis dito, 6 out of 10 Yes, Filipinos, maganda yung kanilang bibigay tasa sa naging performance ng Pangulong Marcos Jr. at kanyang administrasyon. Can you give us more details on this, Prof. Ranjit? Kaklaro ko lang, no? Ang kompletong picture ay, alam mo, nag-decline po ang trust ratings and performance ratings ni President Marcos this quarter po. Doon sa trust ratings, minus 5 percentage points ang binaba. Yung kanyang performance ratings ay bumaba rin po this quarter at negative, no? I'm sorry, 5 percentage points. Yung both trust and performance ratings po niya nag-decline po this quarter. So yun ang importanteng kailangan i-emphasize. Bagamat nag-decline po siya, nananatiling mayorya pa rin yung suporta, yung trust and approval rating. Nananatiling mayorya ng ating mga kababayan ay may trust and continue to be satisfied with the president and his performance. So yun lang naman ang isang picture po na makikita, isang image o isang makukuha natin dun sa survey. Meron hong decline this quarter. And while it's above 5%, no, 5 percentage points, so that means it's significant po. So kailangan pakinggan ng gobyerno itong sinasabi ng mga kababayan natin, no, na may decline sa trust and performance ni Pangulong Marcos. Okay. Pero yung nanatiling mayorya po ang kanyang majority pa rin of Filipinos continue to trust and approve of the performance of President Marcos for this quarter. So yun ang dalawang images. So nag-decline pero nanatili pa rin mayorya ang nagtitiwala po at sumusuporta sa ating presidente this quarter. Mabuti na lang at pangalawang picture po ay yung kay VP Sara Duterte yan, na talagang nag-rebound yung numbers niya, talagang tumaas yung trust and performance ratings niya, no, this particular quarter. Dati kasi nasa less than 50% na lang ang trust and approval ratings niya. Ngayon naka-recover ang trust and approval ratings ni Vice President Sara Duterte. Para makita lang ng mga tao, no, nung last quarter na kinuha na, that's November pa 2024, 49% po yung trust rating niya. Ngayon po naging 58 plus 9 percentage points yung tinaas. Napakalaki niya, no? And pag tingnan mo yung datos niya across areas, napakalaki ng tinaas sa NCR, sa Balance Luzon, and dun sa Class D and E. So very significant kasi pagka above 5 percentage points po, significant na po sa amin eh. So kung nag-decline si President Marcos, doon naman ay nag-improve yung trust and performance ratings ni VP Sara. So pinakita ko lang yung example yung sa trust, malaki yung tinaas. Now on the whole, whether it's the President, the Speaker, and the Senate President, for these three officials, meron talagang tumaas yung dissatisfaction Okay. So this quarter. Pero kailangan i-emphasize na mayorya po ng ating mga kababayan continue to trust and are satisfied with these top government officials. Alright. Yun lang pong gusto namin iklaro. And of course, VP Sara's numbers for this quarter have all improved. It's yung term na ginamit namin, nag-recover. Yeah, okay. Pero Prof, ng tinaas. Prof Ray, ano ang contributing factor? Let me zero in sa figures kay Pangulong Marcos at kay Vice President Sara. Una, kaya ang naging contributing factor bakit although bumaba pero may majority pa rin
may trust at approval kay Pangulo. Ano ang Yung kay nagtulak nun? Meron ba? Yung kay Pangulo, yung kay Pangulo ho, alam mo, it's a complex set of factors, no? Kasi siya ang talagang chief, CEO, Chief Executive Officer ng gobyerno, no? So lahat talaga nakatingin sa kanya. Malaking factor pag tinitingnan mo yung iba naming mga pag-aaral, gaya in the first quarter, yung nilabas namin na data on I should say the fourth quarter of last year. Nilabas namin data ng hunger at saka poverty, self-rated hunger and self-rated poverty. Talagang tumaas po siya nung fourth quarter ng 2024. And malaking contribution dyan yung inflation, yung pagtaas ng presyo ng bilihin. Malaki hong factor yan, kaya meron tayong nakitang decline doon sa trust and performance ratings ni President. So klaro yung klaro yung dahilan Mukhang it's the economy. Tapos pangalawang pag tingnan namin yung mga datos namin, personal and national concerns, malaking concern ho talaga yung yung access to cheap food, affordable food, malaking bagay ho yan. So nandiyan din malaking factor dyan yung bigas, no? And then third, of course, yung lagi trabaho pa rin, no? Yung jobs, although nag-improve na yung job market natin, nag-improve na yung employment, no? Levels natin, mababa ang unemployment levels natin, pero yun nga, yung quality ng mga jobs na yun, yung mga, so klarong-klaro, no? Yun para sa amin, yun naman laking factor. A second, siguro yung gulo sa politika, no? Yung, yan, to a great extent, siguro yan lang pwede namin ma-attribute may sympathy surge, no, dun sa numbers ni VP Sara, kasi hindi namin hindi namin siya ma-connect with government programs. Okay, sige. Pero doon naman po sa figures kay Vice President Sara Duterte, ito kaya masasabi nating parang simpatiya ng taong bayan? Oo. So, yun ang we were just explaining na, I was just explaining na malaking factor ho talaga dyan yung mga kaganapan, no, nung time na yan. Possibly ho, nagkaroon ng simpatiya galing dun sa, yes. PRRD, former President Duterte. So, siguro baka may sympathy. Kasi wala ngayong kasing portfolio si Vice President hindi siya sa cabinet, wala siyang major programs na alam natin na pinapatakbo. Tapos bagamat ganun pa, may impeachment complaint against her. Pero ganun pa man, tumaas ho yung trust and performance ratings niya. So medyo yung parte na yun, hindi na yung masyado ma-explain. Pero mataas ho ang tinaas. Yes. In fairness, mataas ho yung tinaas. More than 5 percentage points. Yes. And across the board ho. So, yun. Ang gusto ko i-emphasize din, siguro isa pang nakita namin, napansin namin na yung kay President PBBM, bagamat may decline siya, mataas ho yung trust and performance ratings niya sa Class E, sa pinakamahihirap natin mga kababayan. Okay. So, meron siguro yun nga, epekto rin yun ng mga programa na nilalatag para sa mga mahihirap nating kababayan. Kaya doon sa area na yun, medyo tumaas pa siya. No? Yeah. Pero yes, Prof. Rai, given this data na hawak natin ngayon, na natuklasan nyo ngayon, moving forward, how will this affect itong nalalapit na midterm elections? Malapit na, ilang araw na lang actually. April 29 na. Ilang linggo na lang. Yeah. Well, I think parang wala kang connection kasi pag titingnan natin yung survey na nilabas namin kahapon, lahat ho ng kandidato, no, ng alyansa, yung slate ho ng administrasyon, ay papasok ho sa top 12. Lahat may statistical chance. So, ibig sabihin, kahit despite the decline, malakas pa rin ang suporta for the Allianza slate. Maraming explanation. Number one, baka talagang sobrang popular at saka sobrang dekalidad yung slate, no? Kaya mataas rin yung rankings nila dyan sa preference survey natin.
Pangalawa, siguro talagang kung gagamitin natin referendum, basehan ng suporta at tiwala yung midterm elections, yung makikita nating sinasabi ng mga kababayan natin, may tiwala at sila sa ating administrasyon. Kasi binoboto nila yung mga senador ng administrasyon. So Yes, yan yung nakikita natin kung didikit natin ito sa survey. Kasi ang midterm elections, referendum yan eh. So nakikita natin may suporta. Bagamat merong bahagyang pagbaba sa performance at trust ang presidente natin na dapat talaga pakinggan ng Malacanang yan. And across, pag tingnan mo sa datos, malaki yung pagbaba sa NCR, sa Balance Luzon. Mayorya pa rin ang ating mga kababayan continue to trust and approve of the president's performance. And so, yan yung image, no. And nakikita rin natin yung trust and approval niyan dahil binoboto nila yung mga kandidato ng alyansa. At ngayon pa sa survey na to, talagang nagdikit-dikit na halos, no. So yung mga nasa dulo, guys, si Senator Tolentino, si Secretary Abalos, na yun, may chance na hong pumasok sa top 12. So yun hong nang lumalabas, may tiwala pa rin ang taong bayan sa ating presidente, sa administrasyon. Kaya nga nangunguna pa rin yung administration slate sa mga, hindi lang naman sa survey namin, sa ibang survey. So, tandaan natin yung midterm ho, referendum ho yan sa ating administrasyon. And mukhang dominante ho yung alyansa slate. Kung talagang yung gaganapin yung eleksyon doon sa panahon na ginawa yung survey. Alright. With that, Prof. Ranjit, gusto ko man pahabain ang ating oras, ang aking panayam sa iyo. Like I said kasi, it's been a it's been a while since napakinggan ko at nagkausap kami ni Prof. Ranjit. No? Pero maraming salamat, Prof. Ranjit, sa oras na binigay mo sa ating programa at sa pagbibigay mo ng detalye at paliwanag dito sa mga numerong ito para magbigay linaw sa ating mga kababayan. Thank you very much, Prof. Thank you po. Ang ating pong fellow Octa Research, Professor Ranjit Rai. At sa pamamagitan po ng ating panayam na yan, kay Prof. Ranjit, tayo po ay magpipinid na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. And I hope yung pong mga paliwanag figures na nabanggit ni Professor Ranjit ay nakapagbigay linaw po sa inyo. Pero maliwanag yung sabi ni Prof. Ranjit, nananatili pa rin yung majority ng suporta, tiwala sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula po sa ating mga kababayan. And he mentioned particularly yung suporta, tiwala nung nasa mga kababayan natin na nasa class E level ng ating society. Kasi sila yung talaga nakaramdam ngayon nung tulong, serbisyo ng gobyerno sa pamamagitan ng iba't ibang mga social services na ibinibigay sa kanila. Tulad kanina nung panayam natin earlier with Assistant Secretary Irene Dumlao tungkol dun sa burial assistance, financial and burial assistance, dun sa AIX at saka dun sa AKAP at marami pang iba. Marami po ang mga ahensyang gobyerno na nagbibigay ng tulong para sa ating mga kababayan na po nasa laylayan o yung talagang kailangan ng tulong. Kaya't kapuna-puna, sabi nga ni Prof. Rai, bagamat bumaba ng konti yung trust and approval rating ni Pangulo, nananatili pa rin itong majority. Nananatili pa rin yung malaking bahagi ng mamamayang Pilipino ang nagtitiwala sa liderato ng Pangulong Marcos Jr. at sa kanyang administrasyon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programang Global na Tayo. Ako pong muli ang inyong lingkod, Ray Sampang. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital platform ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Until next episode. Bye-bye! Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!